O eto na. Eto na. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Antonio Trillaling Trillanes, mga kababayan. Dahil sa lahat ng kanyang kinanti, bakit eto pang dalawang babae? Ang dalawang babaeng palaban, mga kababayan. Lord. Kantihin nyo na lahat, wag lang ang dalawang ito. Eto na ang kryptonite ni Tonyo, mga kababayan. Dahil habang nananahimik ang dalawang ito, mga kababayan, kinasuhan ng sundalong kanin, mga kababayan. Eto pang dalawa na walang inuurungan. Dito ka nagkakamali, Trillanes. Binuksan mo ang Pandora's box. Gumawa ka, Trillaling, ng matinding nemesis ng dalawang arch enemy, mga kababayan, na babakbakan ka habang buhay. Dahil sa ginawa ni Trillanes na ito, mga kababayan, na kinasuhan niya ang dalawang ito, lintik lang ang walang ganti. Habang buhay maghihiganti ang dalawang fighter na ito na babae. Upper hand lang ngayon si Trillaling, mga kababayan, dahil andyan si Bangag. Pero pagdating kay VP Sara Duterte, ang dalawang babaeng ito ang siyang magpapatumba sa'yo, Tonyo. Sige, isalin niyo pa si Cathy Binag at si Dr. Lauren Badoy, mga kababayan. Tingnan natin later on kapag si VP Sara na kung hindi yan matuluyan yan si Trillaling, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Etong sundalong kanin, no, si Sunny Trillanes is set to Sundalong kanin. file charges against you, me, Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa, Attorney Levy Bagilot. Baligod. Sinali talaga silang dalawa, mga kababayan. Etong pagkakamali ni Trillanes. Mas mabuti, mga kababayan, dahil at least for now, mga kababayan, mayroong pagdadivertan, pagkakabisihan itong si Trillanes, mga kababayan, dahil hindi niya basta-bastang mapatumba ang dalawang ito At least ma-divert, mga kababayan, yung focus si Trillanes kahit papano dito sa dalawang ito. Dahil hindi magpapatinag talaga itong si Cathy Binag, mga kababayan, at si Dr. Abadoy. Magiging habang buhay na patayan ito ng dalawang kampo, mga kababayan, Trillanes at itong kampo ni Cathy Binag. Tandaan ninyo. Baligod and the 18 heroes, no? For what they said, no, what they divulged, na si Sunny Trillanes, itong sundalong kanin na ito, was Si one of alias the Estela. recipients of the infamous Ayan. maletas na punong-puno ng pera naggaling sa pawis ng Ang daming bala nito, for your information, mga kababayan, ha? Ang daming bala nito. Antayin lang natin na si VP Sara na ang maupo. Dahil ngayon, hindi nila pwede ipalabas dahil pointless, mga kababayan, dahil lahat hawak ni Bangag. Pero pagdating na kay Sara, eto talagang dalawa ang magpapatumba kay Trillanes, mga kababayan. Kahit hindi na sumali si VP Sara, etong dalawa lang ang harap kay Trillaling, mga kababayan, kayang-kaya na siyang ipatumba. Legally, ha, hindi yung patay-patay, mga kababayan, ha. Legal battle, mga kababayan. Kahit ngayon pa nga, kahit si Bangag ang presidente, yung sinampang kaso ni Trillanes, mga kababayan, bigyan pa natin ng partida kung sa sugal, mga kababayan, plus 50 yan si Trillaling. Hindi yan mananalo dito sa dalawa. Pilipino. So, Cathy, maybe you'd like to tell me what your thoughts are, no? Then I can also share what I also feel about all of this, no? Inusuhan na sila ni I Trillaling. would love it. I love it. I love it. Kasi simple lang. Kasi, Diyan ka nagkakamali, Trillaling. maganda yan. Kasi, kung ginagamit niya ang legal na ang hukuman, At least, di magagamit din natin sa kanya yan. Oh. Para patunayan natin kung saan siya dapat ilagay. Diba? ayan. Plus the fact na yung 18 Marines, hindi yan lalabas. Or 18 na men in uniform, hindi yan lalabas, Doc Lorraine. 16 lang daw ang Marines, tapos dalawa ang isa ang AFP, tapos isa ang reservist. Kasi lagi nilang sinasabi yan fake news kayo. Hindi naman daw Marine lahat. O di, ex-Marines na lang yung ilan, ex-military. 16 Marines and 2 militaries. Nang walang valid na or walang matibay na ebidensya, sundalo yan, nakakalimutan ng Sundalo. mga karamihan Samantalang si Trillanes, sundalong kanin. Na ang sundalo, hindi yan sasabak sa gyera nang hindi handa. Kung walang bala. Another thing, ang sundalo ay willing isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang dangal. So, Ito si Trillanes, wala nang dangal, alam no? mo, kahit na ano pang sabihin ng iba dyan na
may mga record na hindi maganda. Dapat nga, Awol lang naman mga kababayan ang kanilang record Absent without leave. Dahil hindi nila tinapos ang kanilang kontrata. Mayroon pala yan 23 years sa kontrata. Tapos, na-offeran sila ng mas malaking mga kababayan. Sahod kay kay Zaldico. Pipiliin mo. May pinapakain kang pamilya Baka doblado o times 3, times 4, times 5. Tapos driver lang, safe ka pa. Discharge daw. Oo. Alam mo, kahit na ganun man, kung totoo man yun or hindi, isa lang ang punto dito. Lumabas siya na siguro yung huli nilang laban para sa bayan. Ayan. Dapat magtanong din kayo. Matinding bakbakan. Kung talagang ganyan ang panira nila, dapat ang nasa utak nating lahat at maging matalino tayo, sabihin natin na, baka kaya sila yung kinuha. Kasi alam mo yung parang feeling ng mga kumuha sa kanila, nag-employ sa kanila is, wala nang tatakbuhan tong mga taong to, kailangan nilang buhay ng pamilya nila, plus the fact na at the end of the day, kapag lumabas at nagsalita yung mga yan, madidebunk natin kasi gagamitin natin against them yung kanilang past. Napaka-evil, di ba? Yeah, you know what, Cathy? Ang tingin ko, Pinaghandaan na. Yung mga awol ang kinuha. Pero sa tingin din natin mga kababayan, talagang habang nasa service sila, parang nire-recruit na sila mga kababayan dahil mayroon nang naunang naradon mga kabaro nila. Mas maganda siguro ang suhulan. Tapos, kailangan ni Zaldico ng mga Marines talaga mga kababayan. Dahil tingnan nyo naman ang mga katawan. Hindi ka babalian kung pabaliw-baliw ka dyan mga kababayan. Babalian ka ng liig nun. ang tingin ko is what I've seen with Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, how they mga tatlong with jablo. this mababa ang tingin nila, no? Nakita Mababa naman ang tingin nila sa lahat mga kababayan, hindi lang sa dyan. layo kasi nagtrabaho kay PRD, so malayong malayo. Si PRD, grabe respeto niya sa sundalo, yung tiwala, etc., di ba? Pero itong mga ito, nakita ko sa kanila, ang tingin lang nila sa mga sundalo, utusan. No? Yes. Parang muchacha lang nila. So sa madaling salita, tama yung sinasabi ni PRD, wala kayong alam. At hindi kilala ang Pilipino. So, go ahead, Cathy. So, sa madaling salita, Cathy, I'll just go back first to you. Yeah. Natatakot ka ba kay Trillanes dito pag susu niya na yan? Bakit ako sa kanya magatakot? Ayan! Kanyang responsibility na pakikipagsabuatan niya sa mga foreign... Dapat si Trillanes ang matakot mga kababayan. Ayan, Trililing. Hindi ka natatantanan ng dalawang ito. Babae lang ang katapat ni Trililing mga kababayan. Pero hindi basta-bastang babae, wag mong maliitin ang babae. Si Sara Duterte, babae. Foreign country. Serious? Girl power na ito mga kababayan. Talagang tingnan nyo. Maling-mali yun. Kasi siya ang tawag dito, merong batas dyan na, ang tawag dito na, Sinulat mo yon yung Commonwealth Act. yes, Commonwealth Act. So, hindi pwede niyang gawin yun. Kasi, Yeah. pag susurrender ng soberanya na yan 'di ba? So, kahit sabihin mo pang, hindi niya pwedeng lusutan na sinasabi niya, gusto niyang pangalagaan at protektahan ang mga tetestigo. Walang doon, pero yung motive, yung obsession niya sa mga Duterte, yun talaga kasi yun. Doon siya masusunog. Kasi yung motibo niya, iba, 'di ba? Yun. Tapos umati na nga si Ombudsman Boying di ba? Una, dininay niya. Sabi niya, walang meeting na nangyari. Anong mali doon sa mga sinabi natin at pinost natin? Si Ombudsman Boying naman nagsabi na meron naman talaga. Sabi pa nga ni Ombudsman, ano ngayon kung nakipag-meeting siya? Sa totoo lang, ang liable naman talaga si Trillanes kasi siya yung nagdala. Di ba? Yeah. Alam mo yun? Yun. So to his credit na nagsabi ng totoo si Boying, 'di ba? Oo. Pero nabukong-buko si Trillanes na nagsisinungaling siya, 'di ba? Exactly. So is he saying that Boying Remulla is lying about this thing, 'di ba? Right? Exactly. Yun na nga yun. So kailangan niyang yun, anong sagot niyo doon kay Ombudsman Boying, 'di ba? Yun lang naman yung Alam mo, Cathy, ang sabi sa akin ng abogado kong napakahusay na abogado, si Attorney Marlon Bosantog. Yes. He thinks that you know him na. He thinks that Trillanes is doing this, no, suing us para magka-subjudice, and we cannot talk about it. We have to be silent about it. So ayaw niyang pag-usapan yung pagbigay ng maleta sa kanya na 2 million at saka siya ikot for the ICC, this act of treachery, which is nothing new, di ba? With Yes. There have been whispers about his despicable role, kung anong ginawa niya dyan sa
South China Sea sa Pilipinas, 'di ba? Etc. 'Di ba? Nagkaroon sila ng away ni JPE, ni Enrile about this, 'di ba? So, isa 'yun sa mga rason na fina-float dito. Gusto nila na tumahimik tayo. Agree, but sa tingin ba nila, kahit tumahimik tayo, walang magsasalita? Especially now, did you see the support of the retired military men in uniform to those Marines, 18 men in uniform na nagsalita? Isipin mo yon, from Gutesa na isa lang, naging 18, tapos binababoy mo, Trillanes. 'Di ba? Bakit hindi mo patunayan, actually, yun na nga, again, babalik ako. Maganda yung gagawin mo kasi mailalatag ng mga ng men in uniform na 18 yung kanilang ebidensya. And salamat sa iyo. You open a golden gate for those men. Yeah. Diba? Yung gusto mong ikanal, ikinahon ka. O, diba? Bakit Kathy? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nung yung retired officers and men in uniform, men and women in uniform ay naglabas ng manifesto na sinusuportahan yung 18 na mga bayani natin? Ano yung implications nun sa'yo? Kasi una, alam mo, I think, ang una nilang nakita is, siguro kung 1, 2, 3, 5 ang lumabas, mag-isip ka na pwedeng binayaran. Pero yung 18 na ordinaryong tao, hindi mayaman, dating sundalo, tas may susunod pa, is ibang usapan yun eh. Yeah. Then of course, for sure, these people, etong mga retired men and women in uniform, nag-check and balance din yan eh. Tinitingnan nila, nagtanong sila, binasa nila, and for sure, syempre as a soldier, again, babalikan ko yon, ang mga sundalo hindi ilalatag or isasaalang-alang kanilang buhay at integridad kung wala silang valid or matibay na ebidensya or pinanghahawakan upang ipaglaban. Same with paano ipaglaban ng ating bansa, 'di ba? Ganun 'yun. Para pag sundalong kanin ka, right? Diyos ko naman. Alam mo. Then your Yeah. country is for sale to the highest bidder. Correct. Pero yung mga ito, they have nothing to gain by doing this. Grabe yung risk nila, di ba? Go ahead, Kathy. Go ahead. Alam mo, sayang eh. Ang sabi ko nga, di ba, sundalong kanin. Yung kanin supposedly, nakakatulong yan sa mamamayan. Nabubusog tayo, kung natin napapakinabangan natin. Pero kapag yung bigas pa lang, nabukbok na. Tapos, kapag sinaing mo, napanis, ibang usapan yun. Yun yung nangyayari ngayon sa kanya. Nakakaawa siya. Actually, nakakaawa yung mga anak at pamilya niya. Yeah. Kasi hindi ko alam kung saan sila pupulutin dahil obviously yung support nga ng mga men and women in retired men and women uniform, obviously na talagang nakikita nila na kung gaano kasama yung ginagawa nitong si Trillanes sa kapwa sundalo na imbis na alam mo ang tinatawag na na disente na retired na sundalo is yung statement is haharapin ko na lang sila sa korte. Hindi yun sanay na sanay eh. Alam mo, actually nakakaamoy ako na hindi kaya siya nakapanig na sa makakaliwa na yung mga action niya divide and conquer eh. 'Di ba? Na sisirain niya and all, destabilizer yung obsession niya na magkaroon ng posisyon, na maging kingmaker, yung mga ganun eh, yun yung gusto niya eh. Ano siya eh, di ba sinasabi niya, ingay tayo? Siya nga yung unang nag-iingay eh. So ngayon, pag may mga taong babanatan or i-correct yung kanyang kamalian, biglang ikaw na maingay. Ang problema dito sa mga to, sila lang may karapatang magsalita. Kapag may mga taong pwede nang magsalita, hindi na okay. 'Di ba? Napaka one-sided at napaka-selective, 'di ba? Yun eh. Tapos ang ingay-ingay niya kay PRRD. Tapos sabi niya may EGK, may mga biktima. Putsaasan ka. Yung mga biktima ng na-rape at saka mga pinatay ng adik. Bakit hindi yun ang pagtanggol mo din? Para naman balanse ka. Obvious na meron siyang direktibo or meron siyang isang landas na gustong patunguhan. Yung obsession niya talaga sa mga Duterte. Tapos yung mga nagsasalita naman na kapag nagsasalita yung mga tao against the government, DDS, DD shit, DDLis, kayo bullshit.
Kasi lahat na lang nang nagsasalita, puro Duterte align. Di ba pwedeng mamamayang Pilipino nahihirapan na, nakikita nila yung mga kamali ang nangyayari sa ating bansa. So tigilan nyo yung mga BS nyo, mga wisit kayo. I think that yon, sadya yon, to make it seem that whoever criticizes government is DDS or whatever, diba? They try to make it seem as if partisan na we're doing this Yeah. because of the Dutertes, diba? It's true. It's true for me that I really fight for the Dutertes because I believe in them. No, I've experienced good governance there. Yung fidelity nila, hindi sila magnanakaw, talaga nagsisisi, etc. Diba? Pero sinadya nila, no, yung at saka I'll touch on yung sinabi mo na si what's his face, si Trillanes ay kaalyado na ng CPP. Natural kasi sila yung nagfa-frontline diyan sa katulad ni Trillanes ay mga attack dogs din sila ni Marcos, no? CPP. So magkakaalyado yung mga yan, no? Meron silang tactical alliance, no? So yung pag-divide ng Pilipino so that it seems like anybody that criticizes Marcos or talks about the Corruption. disgusting expose ng mga bayani natin is Duterte aligned, di ba? That's not even true kasi right now, ang Pilipino united na doon sa rage nila dito sa paggahasa, no, ng gobyerno sa pagnakaw sa Pilipino, di ba? Correct. And ngayon nalaman natin si Sani Trillanes, no, according to the documents of the Marines, kasama doon. Di ba? Nagugulat ba? Hindi ako nagugulat kasi yung mga assets ko sa BJMP, sinasabi sa akin, labas-masok si Sani Trillanes sa BJMP, no? Tapos kinakausap niya si Ramil Madriaga, kinakausap niya mga CPP, and he was the one that put together the ICC and the high-ranking party members of the CPP, no? Siya yun. Yeah. Okay. So, yung sinasabi mo, totoo yun, no? Totoo talaga na, at saka bakit, ang ibig niya sabihin, hindi tayo pwedeng magsalita? Lumabas na yung expose na yan, hindi tayo pwedeng magsalita. Agree. Sabihin niya, cyber libel. Ibig mo sabihin, ginahasaan na tayo, daming Pilipinong namatay, daming nagutom, daming nasira ng buhay at mga bahay nila at hanap buhay nila, dapat tatahimik lang tayo at dapat tatahimik tayo about the role that Sani Trillanes played according to the Marines, to the soldiers. Ay talaga, ano tayo, bobo, 'di ba? Correct. Hindi, kaya gusto ko nga yung disclosure agreement na pinapabuksan ni Attorney Kaufman. Yeah. Kasi from there, lalabas doon lahat. Yung transaction, yung communication. And right talaga ng mamamayang Pilipinong malaman ang katotohanan, paano nangyari ang mga bagay-bagay, no? So ngayon, yung disclosure na yun, Cathy? Ano yung disclosure sa yung 'di ba, kasi bawal, parang hindi pwede something like that, if I'm not mistaken, na na hindi pwedeng ilantad yung participation ni Sani Trillanes about it. Kung sino yung mga nag-ano sa ICC, nag-entertain, sino nag-entertain, sino nag-ayos and all. Yun, di ba kaya di ba sabi ko may violation siya sa Commonwealth Act number 63, ang pakipagtulungan sa dayuhang kapangyarihan para pahinain ang soberanya ng sariling bansa ay maaaring ituring na pagtalikod sa katapatan sa Republika. Yeah. Diba yung nose ko? Yun. So, yan yung mga niya, nakalimutan niya yun eh. Yeah. Diba? No, dapat i-discharge, yung sinasabi ni Attorney Kaufman is yung disclosure bid na hinihingi niya. Na lumabas siya yung pahayag niya, yung pagdinig sa niyang closing statement niya sa ICC. Yeah, yes. Yun, yeah. Ang tingin ko kasi, no, dito si Trillanes, yung tungkol sa, yung isang pinakamalaking pagkakamali na ginawa nila Marcos at saka nila Martin Romualdez, kasi ang report sa akin is itong si early on 2 years ago pa, no, na itong si Sani Trillanes ay labas-masok sa Malacanang at labas-masok sa bahay ni Martin Romualdez. So nung narinig ko yan, natawa ako kasi ganun ba kahina utak nila Marcos na ang kukuhain mong operator mo ay si Sani Trillanes? Diyos ko Lord, di ba? Di mo ba kilala kung sino yan? Di ba? walang utak yan. At saka talagang, tingnan mo, ngayon, he's unraveling, di ba?
yung role that he played, no, during the South China Sea just shows you, no, that he's a traitor to his own country. Yeah. Wala siyang pakialam sa soberenya, wala siyang ganyan-ganyan. So, ngayon, dawit silang lahat, di ba? Now he's taking all of them down because I can see the role that he's played according to the Marines, no, to the soldiers, no. Sa lahat naman ng kukunin mong kakampi, yan pa, Diyos ko, di ba? O dapat talagang lumayo-layo na yung mga tao sa kanya kasi alam mo, iba kasi pag may personal kang motibo. So, kapag ang iyong mission is talagang pabagsakin yung iisang tao lang, magkakamali ka eh. Sa sobrang gigil mo, gagawa ka na ng kasinungalingan. Alam mo yung ganun, di ba? So, yan, katulad yan, yung mga pinagagawa niya, yung mga action niya. Kaya ako, gusto ko talaga yan. Kasi para lumabas lahat ng ebidensya. Kasi, ang topic natin is always ICC, di ba? So, pag nag-file siya ng case, from there, ilalatag natin, hingin din natin, di ba, sa korte. Ano yung kanyang partisipasyon? And yun. So, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ilatag kung ano yung totoong nangyayari and paano siya naging parte nito. Katulad na sinasabi ni Attorney Kaufman nga na kailangan ilatag nila kasi ano yung wala namang kasunduan sabi nila wala namang kasunduan na formal ang ating mga bansa about it. Bakit tila na dahil wala na tayo sa Rome Statute, bakit anong partisipasyon ni Trillanes diyan? Bakit siya nagkaroon ng coordination sa naturang korte, which is the ICC? Bakit ganon? Di ba? Ano yun? Saan ang galing lahat yun? At sino ang behind it? Di ba? Kasi kung ang statement ni Boying Remulla ay sinasabi niya na, si Trillanes ang pinakilala sa akin ni Trillanes, doon pa lang makikita mo na si Trillanes ba ang lumapit kay Boying Remulla? Kasi yun ang pagkakaintindi ko na parang si Trillanes ang lumapit kay Boying Remulla. So siya nag-initiate. So anong masama mga sinasabi natin? Sinasabi lang natin base sa ating nakikita, base sa ating napanood na hearing ni Attorney Kaufman, ni PRRD sa The Hague. So, well, I'm welcoming every inch of whatever he wanted to file. Kasi yun nga, again, mabubuksan. Again, a golden gate will be open. A Pandora's box will be open. So maraming mabubuksan. And salamat sa iyo, Sunny Trillanes. babasahin ko yung part ng documents ng 18 Marines, yung participation ni Sunny Trillanes. I want to respond to it. So, this is nakatitle sa kanya, magkakasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tube yung isang sundalo contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels at condominium sa pagpabalik-balik sa Pilipinas noong 2024, 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World at Diamond. Ginamit nila ang condominium units ni Zaldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodations sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay at Ronald Dizon na tao ni Sunny Trillanes ang nagbayad. Ang ICC group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, 2024 Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan doon sila kinakausap o ini-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin. Si Bernard Tube ang nagsasalita. Ni Sunny Trillanes, katulad nila Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano ay pumatay kay Kian de los Santos na mga dating pulis. So it just goes on and on, no?
his participation, and siya yung namamangka, 'di ba? Siya yung in charge Yeah. ni Trillanes, no? And- Ano do you think, Cathy? No? Well, una, again, babalikan ko, hindi nga lalabas yung mga men in uniform na retired na yan nang walang valid evidence. And nakarating din sa akin na most of the photos na nandun sa affidavit are screen grab from a video. Doc Lorraine, hindi siya photos lang. Video siya. Kasi, alam mo yung without malice, ginagawa nilang mag-video or mag-take ng photos. Kasi Documentation. i-report, oo, Document. ebidensya para i-document nila na, kunwari, kay Saldi ko daw na, Sir, eto na, napadala na namin. Sir, eto sila. Then yung iba pa, like yung mga bahay ng mga pinupuntahan nila, pinagde-delivera nila. Kasi minsan, ang nakarating sa akin is, pag nagagalit yung asawa nila kasi hindi sila nakakauwi, ebidensya na, nasan ka? Baka may, alam mo yung typical na mag-asawa na may pagdududa na, nagsiselos na, yung ganun ba? Siyempre, siguro naman is, they need to send resibo to their wives. So, walang malis na nagamit nila ngayon, di ba? Yeah. And in fact nga, Cathy, hindi nga nila alam na flood control money yun. Yes. Pera ng gobyerno. Correct. I just thought that, sabi nila, I heard no, in the interview with Jessica Soho, she said, wala, naisip lang namin mayaman yung si boss, si Zaldico. Yeah, So, totoo. they knew it was money. So that was, but when it happened, no, when the flood control thing happened, was when yan nila na connect lahat ito, and then yan na konsyensya na sila because nga merong isang sundalo doon na yung apo niya namatay. Yeah. Flood. Because walang gamot, no? Sa health Yeah. center. So, ganito yung ibig sabihin, pag nagnakaw ka sa bayan, ang naghihirap, no? Diyan sa baba, mga Yes. kababayan natin na umaasa sa gobyerno, pero ang gobyerno na dapat nagsisilbi sa kanila ay nagnanakaw sa kanila. No? Correct. Diba? So, kaya natin pinapalakpakan yung ating mga kasundaluhan, 18 na yan, no, napakabayani talaga nung ginawa nila kasi alam natin babalikan sila, 'di ba? Kasi nga ang gusto na nila itigil na ito, no, itigil na nila itong gusto din nating itigil itong pangungurakot, panggagahasa sa bansa natin. Correct. Na ngayon, no, lumalabas pala sa documents yung pivotal role na ginagampanan at ginampanan ni Sunny Trillanes, no? So go ahead, Cathy. What? Yeah, oo, kasi yun na nga they are not powerful people. Yeah. You know, there are ordinary Filipino people na may pamilya, na may mga anak, yung iba bata pa, 'di ba? Yeah. For them to came out, then alam mo yon, magsalita, you know na talagang sundalo. Yeah. 'Di ba? Wala namang perfectong tao Pero Sabi pala sa mga kaibigan natin na nanonood, alam nyo si Cathy, nung nakilala ko siya, kaya ko siya nagustuhan agad kasi pareho kami ng love namin mga sundalo. Nagulat Yes. ako dito kasi she doesn't look like nakilala niya may pag ganong malalim na pag-iintindi sa mga sundalo. Yung pala, she's worked with soldiers, di ba? Tapos ako, I'm married to a soldier. Yeah. My closest friends are soldiers, di ba? So, yung pinag-uusapan namin ni Cathy dito na respeto at paghanga sa mga sundalo, hindi yan salita lang, malalim yan, no? So, pag nagsasalita si Cathy ng ganyan, malalim yung pinanggagalingan. Ibig sabihin, kilala niya itong mga sundalo natin at anong ibig sabihin nung sakripisyo na ginagawa nila para sa atin, no? yes, kasi I've seen it and you lalo ka na, 'di ba? Asawa mo sundalo, ibang level yung alam mo yung sakripisyo mo rin alam mo yung pag lumalabas ng bahay, ako naririnig ko sa mga asawa na Yeah. paano yun? Di ba parang hirap nun? Di mo nakikita yung asawa mo for the longest time. Tapos, ang iniintay mo madalas, nagdadasal ka araw-araw, tapos iniisip mo na lang na, ano ba yung balita makakarating sa akin? Patay na ba siya bukas? Alam mo yung gano'n? Kaya nga, Cathy, alam mo, sa military community, no, very close kami, no? Nakatira kami sa military base dati. Very close, the wives, the children. Kasi kami nagkakaintindihan Nagkakaintindihan kami na mahal kami ng mga asawa namin at yung mga anak namin. Tinatalikuran nila kami para umalis at para sa bayan. depensahan ang bayan, di ba? Kahit na umagulgul ako, ganyan, talaga ganyan, ganon.
aalis sila tapos marami sa kanila hindi na bumalik, 'di ba? So, marami kaming nilibing ng mga kaibigan namin at nagkakaintindihan kami, 'di ba? So, yung sinasabi mo, feel ko 'yan talaga. Ate. Go ahead. Yeah. Yeah, tas yun nga, di ba, yung kinuwento ko sa'yo. Ayan, iyakin kasi ako. Nang Alam ko. Oo, hindi kasi, yung nung COVID, nakatrabaho ko sila eh. Yung nagpapadala sila ng mga Marines, yung mga nakasama ko. See? Sa Armed Forces. So, alam mo yung mga time na yon, pandemic, di ba, may sakit. Umiyak na ako, Dr. Rin. Ano ba yan? Kasi pag naalala ko, ganyan talaga. Matapang ho kami, pero iyakin ako, pasensya na. Ganun din. Anyway, hindi ako magpapasin. To the point na tatanggalin na nila yung mask nila. Tapos sabi ko, uy, mag-mask kayo kasi wala na ho to, ma'am. Pinangako namin, ito ho yung tungkulin namin sa bayan, tsaka sa kapwa Pilipino eh. And these are young men in uniform and older, you know, parang, sabi ko, shit, no? Sana ganito mag-isip lahat ng Pilipino. Kasi kung ganito mag-isip yung kapwa Pilipino natin, siguro ang asenso ng bansa natin, tapos nagkakaisa ang lahat, and full of love, tapos unity, and talagang love for the country. Kasi when you truly love your country, you'll do everything for it. Diba? You want it to succeed, you want your fellow Filipino na umangat ang buhay. Kaso kung napapaligiran tayo ng mga leader natin na may personal na interes, ginagamit ang posisyon para makaganti sa kapwa nila, paano tayo aasenso, Doc Lorraine? Diba? At nangyayari sa atin? Tsaka alam mo, Kathy, no? Yung punto mo na yan, napakaganda. Kasi parang pinaka-opposite sila nung nakikita natin ngayon, di ba? Kasi sa kanila, hindi naman sila mayaman eh. Pero ito, obscene yung kayamanan nitong mga hayop na to, di ba? Ito hindi nagnakaw, walang ginawa kundi magsilbi sa bayan. Yes. Yung mga ito walang ginawa kundi magnakaw itong mga tanginan to, di ba? Tapos itong mga ito, ultimate sacrifice, buhay nila ibibigay nila, di ba? Itong mga ito, ilan ang passport sa mga hayop na yan, ilan yung mga bahay nila, nawawasakin na lang Pilipinas, no? Ito na nga, may gera na nga sa Middle East. Ang yung focus ng buong gobyerno, impeachment ng Vice President. Exactly. Imbis na isipin yung paano natin aalagaan yung mga 4 million na OFWs natin sa Middle East, di ba? So parang for me, no, siguro as a writer, no, ikaw din, writer ka din, di ba? It's a beautiful story for me from my perspective na ito yung sumasangga dito sa mga ito at saka sila ang warriors at sila ang kailangan natin because Omet Browner has failed his country miserably. 'Di ba? Pero itong mga ito, no, tumatayo sila para sa Pilipinas, totoong nagdedepensa ng taong bayan at ng bansa natin. Yan ang mandato nila. A soldier is always a soldier. Kahit na mag-retire yan. So parang for me, I'm so comforted, no, na finally meron talagang dumidepensa kasi ito kilala ni Kathy. Iba ang marino, dude, 'di ba? Iba. My God. Kasi sila ibang Marines, no? Sabi ko nga, nagkamali itong mga to. Nagkamali sila. Nagkamali kayo dito. Sabi ko, you push the wrong button. Actually, the green button. You push the green button. So, tapos tuloy-tuloy nyo pa rin binabanatan. You know, yung akala nyo you're in power, you're wrong. The most powerful doon nasa taas. At pag siya ang nagbigay na ng signal or senyales, eto ba isipin nyo lalabas to? Na ganito kadami? At kulang pa yan. Doc Lorraine, narinig ko kasi, grabe. Oo, teka muna, Kathy, ha? 18 na dadamihan na sila. Meron pang susunod na 12. Oo. Baka kung ilan na susunod, baka maihi kayo sa pantalon ninyo. Correct. Oo. Baka magulat kayo. Parang what I'm seeing right now talaga, para silang batalyon ng mga sundalo na talagang, yung sinasabi nila na ito yung huling gera namin. Alam nyo ba, pag nagsalita na ng ganyan ng sundalo, Diyos ko po, wala na yan. Panalo ng Pilipinas, no? Safe na tayo. Our country is safe in the hands of these soldiers. Alam nyo, nung nagtrabaho ako sa LCAC, no? Doon ko talaga nakita doon ko nakuha yung paghanga ko sa ating mga sundalo. Kasi sila mismo yung pinaplant nila yung sarili nila between CPP at saka tayo para tayo ay protektahan, no? Nakita ko yon. Pero yun literal na protection. Ito ibang level na, mas mataas kasi national level na ito, 'di ba? Na gagawin nila 'yan.
No? So, safe na tayo. Uy, sino yan? Ay, Hello? yung papi ko. Ay, yung chuchu. Namimiss mo yung dog mo. Namimiss ko si Lily. Oh. Ilan na lang kita ng dog dyan? Oh, hindi, pwede naman si Lily parating na rin. Okay, good. Okay, go. Anyway, yeah, totoo yan. Alam mo yung yung hindi, alam mo itong mga to, di ba karamihan tayo, tayo, nung bata tayo, may dream tayo, ano yung gusto natin, mag-dream natin, maging ano tayo in the future. Ikaw, doktor, yung iba napilitan lang gawin yung mga bagay-bagay kasi gusto ng parents, but being a soldier is a choice. Yeah. And bibihira sa magulang, sa totoo lang, Yeah. maging sundalo ang kanilang anak. Kasi alam nilang, Kasi, oo. diba? So, Yeah. yan ang hindi nakikita ng karamihan na bata pa lang, train na yan. Paano maging sundalo? Bakit ba ang isang bata, nagiging idea nila maging pulis or sundalo? Hindi pa corrupted ang utak ng isang bata. Pag inisip nila yon, kasi I want to fight yung mga bad, ganyan, gusto kong kalabanin yung masasama. Gusto kong pagtanggol ang naapi. Ganun ang mga utak ng mga kabataan. So imagine these soldiers, bata pa ganyan na ang utak nila. Tapos these people, papansinin mo naman yung mga sundalo natin, hindi sila mayayaman. Yeah. Hindi sila galing sa mayaman. Kaya they want to fight for the right of the people. Kasi nakikita na naape, naabuso. So they want to be part of those group of people whose will... Talaga pinapahiyak mo ako. Diba? Diba? Ganun talaga. Kasi diba, yun sila yung talagang, tingin mo ba yung mayayaman, they can go out in the street and fight for us? They can fight the NPA? Diba? Sasaalang ba? Of course, utusan din nila yung mga kapulisan at kasundaluhan. They will hire them.